Kung inyo pong maaalaala, ngayon pong petsang ito ang araw ng liyanig ng lindol ang isla ng Luzon. Maaaring marami sa atin ang hindi naramdaman at naranasan ang lindol na ito noong 1990 dahil mga bata pa at hindi gaanong naapektuhan sa naganap na lindol. Pero alam nyo bang isa ang sakunang ito sa mga kumitil sa maraming buhay at sumira ng mga estruktura sa iba't ibang bahagi ng Luzon? Iyan ang ihahatid sa atin ng special report ni Roby Cerezo. July 16, 1990, araw ng Lunes, ganap na alas 4:26 ng hapon. Nagimbalan lahat sa biglaang pagyanig ng paligid. Ilan pang sandali, unti-unti nang nagbibiyak ang lupa at ang mga gusali lumigay at ilang libong katao ang naipit, nasaktan at namatay. Ang lindol na ito na may sukat na intensity 7.8 sa Richter scale ay lumikha ng 125 kilometers na ground rupture mula sa lalawigan ng Aurora hanggang Nueva Vizcaya. Kaya't ang mga lugar na lubhang na at sinasabing may pinakamaraming nasawi ay ang Central Luzon at Cordillera Region. Sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, bumuho ang 6 na palabag na Christian College of the Philippines, kung saan 154 na mga estudyante at guro ang namatay sa naturang trahedya. Ito lang ang gusali sa Nueva Ecija na itinumba ng lindol. Isang estudyante rin na nabigyan ng karangalan ng ito'y buong tapang na nagpabalik-balik sa loob para iligtas ang ilang mga biktimang na-trap sa loob ng kanilang paaralan. Ngunit namatay din ito matapos na hindi na nakalabas dahil sa aftershocks na siyang tuluyang naglibing sa kanya. Ang estudyante ay ginawaran ng maraming parangal ng pamahalaan at iba't ibang organisasyon. Sa Dagupan City, Pangasinan, nag-collapse ang ilang building dahil sa tinatawag na liquefaction, kung saan lumambot ang kinatitirikan ng mga istruktura at lumubog ng mahigit 1 metro ang kalupaan. 17 rito ang namatay. Ilang gusali rin ang itinumba ng lindol sa lalawigan ng La Union. 100 milya ang nilikas mula sa mga coastal communities dahil din sa liquefaction o paglubog ng lupa. 32 katao ang nasawi naman dito. Ang siyudad ng Baguio ang nagtamo ng pinakamatinding pinsala at casualties. Pinaguho ng lindol ang 28 mga gusali, hotel, government at university buildings, maging mga bahay at pribadong mga establishmento. Nagkaroon ng mga landslides sa Cannon Road at ilang daanan papanik ng Baguio, kaya't walang nakadaang sasakyan. Naputol din ang mga serbisyo ng kuryente, tubig at komunikasyon na naging dahilan para maging blanco ang ating mga otoridad sa nangyari sa Baguio City. Kabilang sa mga naging survivor sa Baguio ay ang isang hotel chef na nakuha pang buhay pagkatapos ng 14 na araw sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Ang kanyang karanasan ay tinaguriang world record for entombment underneath rubble. Dito rin sa Baguio City na ilabas ng buhay mula sa gumuhong hotel ang asawa ng namayapang senador na Raul Roco na si Sonia Roco. Pagkalipas ito ng 36 na oras. Sa kabuuan, mahigit 1,600 na katao ang namatay sa naturang sakuna at tinatayang $637 million ang halaga ng mga nasirang agrikultura at infrastruktura ng 1990 earthquake. Ito si Roby Cerezo para sa Telebisyon ng Bayan.